So, ano, tumaba talaga ako. So, regarding sa issues, by the way, bago ko simulan, um, tawag dito, gusto batiin yung mga Showtime idols ko sa rap industry, Idol Floji, Idol Looney, Idol Six Red, and to all as in. And sa mga sumusuporta din sa akin, pati family ko and other families ko, sa both parents ko na yon. So, ito sisimulan na natin. Regarding kay Ate Idol Boys Ganda, for me, ang issue kasi niyan, napakalalim. I think, for me, mga gumagawa ng conspiracy theory, like kay Idol Kobe, meron, di ba? Yun, parang mare-refer ko yun. So, ito yung akin. Unang-una, about yung kay Idol Pepsi Paloma. So, for me, reincarnated siya, no? Siya na si Bel Mariano. So, kung mawiwirduhan yung iba, okay lang. Kasi, di na magre-react ng pagalit niyan or di ako magre-react ng galit eh. So, ang masasabi ko, kung para sa akin, siya yon. Kasi sa mga panaginip ko din, i-connect ko. So, si Papa Jesus nga, napapanaginipan ko, kasama ko siya. So, mga ibang pangita hindi ko nasasabihin kasi privacies ko. So, madami ako napanood. Like, singit ko na lang muna din sila. Kasi yun yung name niya, Makagago. No? So, ang dami kong nakitang mistakes. So, sa mga nagsasabi sa akin na role model ako, pwede ko siyang i-apply dito. Kasi ito na yung nagagawa ko yun noon pa man eh. Parang, yun na nga eh, noon pa man, since day one, pagiging role model na. So, balik kay Ate Vice. Yun nga, dahil yun sa movie. So, yung kamag-anak ni Vic Soto na inis sa kanya kasi dahil sa poster, siguro natatamaan siya, maybe, no? Natatamaan siya every time she looks out to the poster or in the poster. So, nagagalit siya. So, si Ate Vice Ganda naman is nagagalit din. So, another thing, may other reasons pa kung bakit si Ate Idol Vice Ganda ay nagagalit. Pangalawa, yung contestant or kasama sa pageant na Q&A yung pageant na yun, yung bakla. So, iniidolo ko siya. Pero, siguro may point, I think may point si Ate Vice eh. Yung laging naka-statue lang siya na posing. Doon siya nagagalit. Ang punto niya lang, kaya siya nagla-logic reasons. Kaya siya nagla-logic reasons kasi para matest yung contestant na yun nakasama sa pageant sa Q&A. So, habang tinitest niya, nami-misinterpret naman nitong kasama sa pageant na to yung tinitest niya. Yun nga yung si ate. So, kung tutuusin ang punto niya, ayusin mo yung pinapakita mo. Like, may point siya eh. Dinadaan niya sa masamang biro para matest ka. Tapos babawi siya, no? Parang logically reasons kasi. So, kung sa akin, kailangan mga malalalim na pag-iisip ang dapat tumututok kay Ate Idol Vice Ganda. So, ito yung clear na paliwanag, hindi yung walang halong chemical or what, yung walang pagmumura. Ako, inaamin ko, nasa tama yung galit ko. Nagagalit ako pag sa sarili ko lang. Pag nasa kwarto lang ako. Tas, yun na. Pero yung magpo-post ako ng ganon, hindi ako nagpo-post ng ganon as in. So, hindi ako pumapasok sa buhay ng mga tao. Ang ginagawa ko, yung mga positive topics lang. Like this one, no? Katulad ng pinapaliwanag ko ngayon. So, yun nga eh, kailangan mga malalalim, I mean mga malalalim na pag-iisip ang dapat nakatutok kay
Ate Idol Vice Ganda. So, for me, overall, napikon kasi yon yung sa kanya yon yung kasama sa pageant na yon. For me, may point naman, pero wag dapat idaan sa init ng ulo. Pwede niya naman kausapin ng maayos, kasi mabait naman yung idol ko eh. Pero, hindi pa to tapos yung tong pinapaliwanag ko. So, for me, 49% lamang niya. 51 naman kay Ate Idol Vice Ganda. So, ang agwat nun, panalo si Ate Idol Vice Ganda. Kahit siguro yung iba, sinasabi is suspended siya. At least, may point din yon yung sumali sa pageant. Ibig sabihin, hindi ako bias. Pero lamang si ate ng dalawa eh. So, kahit nga idol ko, pag may mga laban na ano, di ko pinipiling idol ko, pero this time nagkataon na idol ko kasi. So pero mas lamang kasi talaga kasi siya naging issue. So sa na ano ko nababalitaan. So sa nababalitaan ko na nasuspended daw. Sorry yung tumigil ako kasi hinintay ko pumasok yung tito ko eh. Mas sanay ako. Tingnan yung leg ko. I think, yeah, for me ang ganda. Nag-improve yung neck ko eh. Yung what I mean is, mas pumantay sa katawan ko. Oh. Yan, mas maganda yung view, yung ganyan. Then, um, then for me, um, mga nagsasabing na suspended siya. Yun, kaya ganun nangyari sa kanya ngayon nung wala kasi siya sa showtime. So, balik sa, punta naman tayo sa, yun, overall yun, panalo si Ate Idol Boys Ganda. Walang bias dun sa 51-49 kasi kailangan at pasok ang percentage, no? Pasok ang percentage doon. So, next topic, yung point opinion. Mga nagsasabing mali si Ate Idol Boys Ganda, may point kayo. No, may point kayo. Pero, naisip nyo ba yung mga tinulungan niya, hindi sa sinusumbat niya or sinusumbat ko as a fan? No? Kasi fan niya ako. No? Dapat naiisip niya din yon. Pero pag may mali siya, todo wakwak na kayo, yung mga ganon. So, pag ganon, may mali na. No? Siguro yung biruan na dinura niya. Kasi, nawala siguro sa isip niya na may mga nanonood eh. Pero ganun yung banding nila eh. No, for me, healthy yun. May ganun kasing banding eh. No, may ganung banding. Pero kung sa akin si Ate Idol Boys Ganda, grabe mag-adjust eh. Grabe mag-adjust yan. Yung kung ano yung naging problema, maayos niya agad, isosolve niya agad. So mga perspective naman ng mga tao na mali yun, titignan niya din yun. Gagawin niya as a lesson. Isosolve niya yan. So yung mga point ng tao or opinion, kung sa akin, may punto din. No, may punto din. Kung sa akin, kaya naging point opinion, tinawag ko siyang point opinion kasi may mga points din. May mga correct din na sinabi, explanations. So, malinaw, no? Tama naman din sila para maging mas maayos lang. Pero kasi si Ate Idol Boys Ganda, grabe instinct niya sa pag-solve eh. Yung mga nakikita niyang comments, isosolve niya agad. For me kasi kung titignan nyo, sinosolve niya nga agad eh. Like, nag-sorry siya, no? Yun. Lahat naman nagawa niya. Counted din yun. Pero yung mga opinion nga, like I said, isosolve niya agad dyan. So, mga tao, eto na yung sinasabi ko. Correct kayo dyan. Tapos, may instinct siya sa pagsosolve, diba? Isosolve niya agad. Isosolve niya agad yan. Yun yung para sa akin. Then, doon naman sa pageant, yung sumali na yon, yung tinetest ni Ate Idol Boys Ganda. Ito ang sasabihin ko, no, ang sasabihin ko sa iyo, wag ka magtatanim like that. Wag ka magtatanim kasi iba ang taong nagtatanim. Yun na ang may mali sa buhay. Kasi kung sa akin, may point kayo parehas eh. Pero lumamang lang siya ng 2% only. Pero hindi ako bias eh.
So may point ka din, 'di ba? Pero wag ka magtatanim kasi for me may mali din sa ginagawa mong state joke. Kung sa akin na, kung sa opinion ko, yung sasabihin kong opinion ko, may mali yun. Yung lagi kang naka-stop lang, tapos nakatingin sa parang harapan, sa tuktok, yun. There's something weird movements na nasisilip. Siguro hindi lang napapansin ng ibang tao, pero yung ibang tao napapansin din. So, improve that. Tas, rather, tawag dito, huwag ka magtatanim. Kasi, nasabi mo na lahat eh. So, it's done. Ganun akong tao. Pag nasabi ko na lahat ng galit ko, balik agad ako sa maganda kong mood. Yung masayahin, no? Positibo, yun. Malikhain, ganyan. So, yun lang ang masasabi ko. Ito yung pagiging role model, yung sinasabi ata nila Kuya Brent Manalo. Idol ko din kasi yun, sila Idol Donnie Pangilinan, sa mga sinasabi nila sa post. Kasi sinasabi nila, kasi yun din yung punto eh. 'Di ba? So, ang dami kong pangitain na hindi ko sinabi. Kasi sa akin yun, nandito yung fees. Kapaniwala kasi sa iba siguro. Kung sa iba naman hindi, siguro din. So, 50-50. So, yun lang sa akin. Thank you so much. Tuloy-tuloy lang tayo sa paglarap. No, yung mga advice ni Idol Triple H sa akin, actual figure nagsabi na Idol Triple H na susundan ko, sumusunod ako sa kanya. And mostly kay Papa Jesus. No, um, tuloy-tuloy lang tayo sa paglarap. No, lahat ng paglarap ko, yung makikita nyo doon, yun yung improved or kung tawagin evolved. Pero sa paglarap ko, itutuloy ko lang din yung karera na yan. So, siguro may i-insert ako. Yung sige makagago. Eto payo ko lang sa'yo, pati kay TPC. Si TPC, kung ano yung punto mo talaga, yung pinaka, yun lang yung sabihin mo. Huwag mong haluan ng negative sa dulo. Kasi negative judgment yung ihuli mo, yung ender thought mo eh. Yun lang nakikita ko problema sa'yo. No? Yung sa akin, yung pagiging ano sa akin eh, yung ano eh, point talaga eh, yung walang halong ano man na peke, walang ganong halo eh. Kumbaga totoo te, sa'yo makagago. Um, Repentance. Talk about repentance. Ba't ganyan pa rin yung pangalan mo? Yun yung nga sinabi ko sa post eh. Ba't ganyan yung pangalan mo kung repentance? Sa repentance na sinasabi mo, pero kumukonek sa YouTube name mo. Walang pag-repentance doon. Walang pag-repentance doon. Lalong-lalo na, di mo dinidelete yung game show mo. No? Pwede mo naman sabihan sila sa tama. Gumawa ka na lang ng reality show na magiging lesson sa kanila. Yung magiging mabait sila, magiging mabuti sila. Pero ang ginagawa mo is parang paghihigante kung susuriin kasi pinakain mo sila ng uod. Dapat yung ginawa mo, yung nakakabuti, yung magiging mabait sila, yun nga yung sinabi ko, mabuti, yung magiging matulungin ka sa mga mata ng tao. Kaya yan, hindi mo tinuloy. Kung sa akin, ang hindi magandang approach mo kanina, siguro kasi for me, na-detect mo ako eh. Pero wala akong reaction. Wala akong reaction sa mga approach mong hindi maganda. Wala, as in wala. Ang sinasabi ko dito, yung pinapakita mo, no? Yung pinapakita mo, dapat kung nagrepentance ka talaga, dapat yung mga ibahin, dapat na bagay, iibahin mo like yung pangalan, yung ganyang game show mo. Kung sa akin, kung ako nasa ano mo, i-delete ko yun eh, pati yung YouTube name eh. Kung halimbawang ako si Makagago, pero hindi ako siya eh. Pero kung halimbawa, 'di ba, gets nyo, yun. So, yun yung nakikita kong problema sa kanya. No? Nangihimasok siya masyado, yung privacy ng iba. Pwede kang manghimasok kung gusto mo magtimbangan. Dapat may point both sides. Katulad nito. Kasi since day one, ito yung ginagawa ko. So, itutuloy ko lang yung pagharap. Shout out to Idol 6 Street, no? Kay Idol Floji, Idol Looney, Idol Abra, Idol Sheyi. Sino pa? Idol... Um, Al James,
Idol Skastakli, Idol XB, Idol Donggalo, and to my repi na bago. No? Pati kay Idol King Badger. Siguro ang masasabi ko, maging professional na. No? Pag gusto niyo magbago, kung may Diyos kayo sa buhay nyo, no? Magbabago kayo. Yun lang sa akin. Kung sa akin, pwede ko masabing instrumental ako niya eh. No? Instrumental niya ako, hindi ako Diyos or what. Tao lang din ako katulad nyo. Ordinaryo din ako, walang pinagkaiba. Pero kung sa akin, instrumental ako ng Panginoon. Kasi iba pa nga ang pangitain, hindi ko sinabi. Pagiging professional din to. Itong video na to, harap-harapan, nakatutok ako sa camera habang nagpapaliwanag. Hindi ako tumitingin sa mga surroundings. Mas nag-improve, mas gumanda pa nga lalo eh. Nakatutok lang ako sa lens ng camera. No? Then, doon kay King Badger, okay ka. Kung sa akin, okay ka eh. Point yung attitude mo, hindi ko masasabing mabait ka, pero mabuting tao kayo. Pero, yung pagiging professional mo, dapat ipasok mo, artist ka, music artist din ako. So, yun lang yung kulang sa'yo. Tapos kay Jelay, wala eh. Okay naman si Jelay eh. Tapos kay Ibana, walang problema kay Ibana, na issue lang siguro yan na hindi ko na-detect. So, mga ng lait sa kanya, ng bash sa kanya, dapat yun yung mababash para maturuan ng lessons. Para maging mabuti naman sila, no, sa kapwa nila. Walang problema doon kay Ibana, kay Jelay, kahit kay Zainab, wala. Even Skastakli, no. Even Skastakli. Kung sa akin, yung sinasabi niyang sa saloobin ko, may sinabi siya dating special child na word. Kasi tuko yun sa babae. Pero kung sa akin, di ako natamaan dun eh. Pero kung subliminal yun, wag na lang siguro ulitin. No? I mean, wag nang ulitin. Walang siguro na word. Wag nang ulitin. Kasi nasa pinpost ka na. Tinanong ko pa kay mama. Hindi niya na misinterpret, natuwa ako. Napangiti ako. Yan. Ma, di ba 9 months ako? Sabi niya, oo. Naniwala ako. Kasi buong buo ako. I have no defects. Even in mentality, physicality, wala as in. No? Wala as in, kahit wala talaga ang makikitang defect sa akin. Even in my mentality, physicality, wala. Ang bilis-bilis ko pa nga kumilos. Hindi ako galita, binubuhos ko lang ang opinion ko. Magkaiba yon. No? Magkaiba yon. So, etong video na to, may mas purpose pa eh. Kung sa akin ha, hindi sa pinagyayabang ko rather, mas maganda pa to. Di ko lang to i-edit. Wala akong time para i-edit to. Plain video lang to. Pero may quality. No? May kabuluhan kaysa kay Makagago. No, hindi sa nakipagkompetensya ako sa kanya, pero alam ko sa sarili ko, kahit ngayon lang, maging proud ako sa sarili ko. Yung mag-1 ako, yun na yung -1 yung kay MG. No? Yun. Tsaka ang maganda kasi sa akin, ang fully ko sa words, malinaw. Yung talagang malinaw talaga, yung walang kulang talaga. Wala kang maririnig na kulang. Kapag kailangan ng ganyan, lahat sasabihin ko, ililinaw ko as in. Just like kahit sa mga arguments mga na-experience ko na arguments. Eto, kuwento na lang kasi siya. Ako, pag may nakakaaway ako dati when I was a teenager, pag sasabihin akong pangit ka, sasabihin ko, hindi ako pangit. Ikaw yung pangit, di ako. Then yung iba naririnig nyo, mas pangit ka. Hindi ako ganun tao yung sasabihin ko, mas pangit ka. Sasabihin ko, ililinaw ko sa sarili ko at sa mga taong makakabasa, ikaw yung pangit, hindi ako. Ganun akong tao. Ganun na magpaliwanag. Malinaw, fully, walang makikitang kulang. Sa mga pagsalita, pag words, or kung ano man. Lahat na mismo yan. No? So, ganto ako. Nasa truth ako. Truth na din yung magkakapera ka sa social media. Pero, nagagamit ko siya sa wasto, sa tama. Ayan yung totoong tao. Yan yung totoong makatao. Mabait ka dapat. Mapa-social media at mapa-personal. Mapa-personal, mabait ako. Ganon din ako eh.
Kung ano yung nakikita nyo, ganito din ako sa social media. Walang pinagkaiba. As in, eto ako, mabait akong tao, tapat at masunurin, at mabuti ako. No? Hindi biro mga naging pangitain ko. Hindi ako as in katulad ni Rudy Baldwin. Magkaiba kami. Kung sa akin, mas tapat ako kaysa sa kanya. Kasi dito pa lang madami, hindi ko na lang sasabihin lahat. Kasi privacies Pasok ang privacies, doon pa lang ang linis Kung sa kanya, ayoko na magpaliwanag Kasi, ibang topic na yan. It's about elemento, mga ganyan-ganyan. So, akin ganun lang. Ito ako. No, ito ako. So, walang nag-iba. Di ako nagbago. Di din ako galit. Kasi I love being a professional person. No? Kasi alam nyo na kung bakit. Sa wall ko pa lang, pagiging supportive ko na tao, hindi yun biro, hindi yun acting. No, hindi siya acting. Lahat totoo yun. Tsaka alam ko, lahat ng mga taong nakatutok sa akin na positibong tao, mga nagmamahal, mga idolize ako, or idolo ako, or kung ano man yan, basta as long as positive. Lahat yan, no? Hindi ako uutuin. Hindi ako uutuin yan. Kasi kailangan ko din yung sabihin para malinaw sa lahat. Mga hindi pa nakakaalam siguro, sasabihin ng iba, ganyan ka lang. Hindi. Kung sa akin, katotohanan yan. Totoo sila. Hindi ako lolokohin ng mga yan. Lalo na yung all idols na Showtime at ABS. At yung ano pa, yung iba pa mismo. At lahat ko na, 'di ba? Kasi may pamilya dito, may pamilya ako, and other family, lahat na. Ganun 'yon. Nasa truth ako, yung truth ko na, yung entertainment ko, truth. Yun na akong tao. May tiwala sa akin ng Panginoon, no? May tiwala sa akin yung Panginoon. Di man ako kasing talino ni Albert Einstein, pero alam ko yung sa sarili ko kung ano yung knowledges ko sa buhay. Kahit di ako kasing talino ng pinakamatalino sa buong mundo, pero alam ko, pwede akong maging susi o sandata ng Panginoon para maging maayos yung buong mundo. No? Kasi walang imposible kung gagawin mo yun. Medyo napaluwa pa nga ako Kasi ito, hindi na to biro. No? Hindi na, medyo napapaluwa ako kasi even Jesus Christ is with me always in my dream. Tsaka wala akong pangitain na nakikita ko yung impyerno. Lagi ko napapangitain kalangitan. Yung kayamanan ng langit. Yung rainbow ng langit. Yun yung nagiging pangitain ko. Ewan ko lang sa iba kasi labas na ako dyan. No? Yun yung sa akin. Diba? Mahalaga din sabihin yun. So, mga privacies, di ko yung sasabihin na pangitain. Kasi sa akin lang yun. Kasi sobrang lalim na nun Mas malalim mga yun Mga di ko binanggit or pinaliwanag. Then, dayo tayo sa mga idols ko. Yun nga parang magpapaalam na kasi ako No? Magpapaalam. Yun, tutuloy ko lang. No? Tutuloy ko lang yung paglarap. Yung mga idol ko, binanggit ko na ano pa ba. Organization, lahat. Magagawa ko yan lahat. No? Pati yung pag-support, hindi biro yun. Family ko yan, mga idolo ko. Alam ko yung alam nyo na ginagawa nyo. What I mean is, alam nyo yung pinupunto ko. Kung ano yung ginagawa nyo, napupunto ko, nalalaman ko. Yun. Ibig sabihin, positibong compliments yan. No? Yun yan. So, hindi biro yung mga iba ko pang tinatago na pwede ko ding pasukan. Pero tinatago ko kasi kailangan ko din itago yun Para kasi sa sarili ko yun. For safety purpose din yun. Kasi mapano ako kung pasok ako ng pasok. Diba? Ginagamit din yung IQ or knowledge kung tatawagin. If susuriin. So, since patapos na kanina i-ender ko na or i-ended Sa mga idol ko nga, nabanggit ko na. Sa lahat, as in, thank you so much. Mabuhay tayo ng resismo sa Pinas. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-career natin, sa pag-harap. And to all na ginagawa natin, pag-organize, actual, sports, etc. and all. And thank you so much to all as in. Ito nga pala, it's your Uncle Rami G. Yeah.
Peace out. Thank you so much. God bless us. Bless up.